Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, isang napakalaking biyaya sa sinumang tao ang patuloy sa kanyang pananaliksik ng kaalaman. Patuloy ang pag-aaral sa pananampalatayang Islam. Ang tinutukoy natin na kaalaman ay sa pananampalatayang Islam. Lahat ng kaalaman na may ugnayan sa ating pananampalataya. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, subalit ang isang taong nananaliksik ng kaalaman ay dapat niyang malaman na may mga magagandang asal sa pananaliksik ng kaalaman o sa pag-aaral ng Islam. Hindi yung basta ka lang umatin, basta ka lang pumunta, basta lang pag nandoon kay ay ganun na yun. Kailangan natin na malaman ang ilan sa mga kagandahang asal. Ito ang tinatawag na adabul muta'allim, kagandahang asal sa taong nananaliksik ng kaalaman. Kabilang dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa pananaliksik ng kaalaman ay magkakaroon ka ng respeto sa sino mang nagtuturo sa iyo o sino mang pinagkukuonan mo ng kaalaman. Ng buong respeto. Kasi hindi mo makukuha yung kaalaman kung mayroon kang itinatago. Magkakaroon kayo ng tinatawag na transparent. Kung mayroon kang hindi nagugustuhan, o mayroon kang nakikita na parang ayaw mo, huwag mong itago yun. Karapatan ng sino mang tao o sino mang pinagkukunan mo ng kaalaman na sabihin mo sa kanya para malaman niya. Kung mali, para mabago. Kasi para walang nasa ilalim o nasa kalooban ng taong nananaliksik ng kaalaman. Kasi kapag mayroong nasa kalooban niya, ay hindi niya makukuha ng buo yung kaalaman. Kasi mayroon siyang mga dinadala na mga bagay na hindi niya, ibig sabihin, hindi panatag ang kanyang ibig sabihin ay kalooban. Kabilang dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay makinig. Makinig. Habang nagsasalita yung pinagkukunan mo ng kaalaman, huwag mong sabayan, makinig ka. Makinig ka. At yan din ang advice ng mga pantas noong unang panahon. Mas damihan mo yung pakikinig kaysa sa pagsasalita. Huwag mong sabayan. Huwag mong ipakita na matalino ka, malawak yung pinag-aralan mo, marami kang ganito ganon. Mas damihan mo yung pakikinig kaysa sa ibig sabihin ay pagsasalita. Kasi yung pagsasalita, nandyan na yun sa iyo eh. Nandyan sa iyo. Pero ang kailangan mo ngayon, manaliksik ng kaalaman. Yung pakikinig, marami kang, the more na marami kang marinig, ay marami kang makukuha na, ibig sabihin ay kaalaman. Pumunta ka sa pag-aaral, pananaliksik ng kaalaman, ihanda mo ang mga bagay na maaari mo magamit. Halimbawa, susulatan mo, halimbawa, panulat mo, ihanda mo. Huwag mo nang iproblema sa sino mang tao at huwag mo nang iproblema sa sino mang nagtuturo sa iyo. Kasi ganun, ipakita mo sa sarili mo na seryoso ka sa pananaliksik ng kaalaman. Hindi yung dumadaan ka lang, o sige, dadaan ka tapos aalis ka, parang walang nangyari. Ihanda mo, magdala ka ng susulatan mo, magdala ka ng, ibig sabihin, panulat mo. Kung magdala ka ng anumang bagay na may ugnayan sa ibig sabihin, pananaliksik mo ng ibig sabihin ay kaalaman. Katulad ng i-record mo o ano man dyan, ang importante ay para sa iyong sarili. Para sa iyong sarili. Higit sa lahat dito ay ang tinatawag na al-waqar was sakina. Ibig sabihin ng waqar ay yung dignidad, may dangal, may paggalang, at sa sakina ay may kapanatagan o may katahimikan. Bakit mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Si Umar bin al-Khattab ay isa sa kanyang sinabi. Sabi niya, ta'allamul ilma wa'allimuhun nas. Saliksikin ninyo ang kaalaman
at ituro ninyo ito sa mga tao. Tingnan ninyo mga kapatid, matapos saliksikin ng kaalaman ay ituro sa mga tao. Hindi yung mauuna yung pagturo sa mga tao na saka pa manaliksik ng kaalaman. Siguraduhin na yung itinuturo mo ay tama. Saliksikin ninyo ang kaalaman at ituro ninyo ito sa mga tao. Wa ta'allamu lahu al-waqara was-sakinah. At saliksikin ninyo ito na mayroong tinatawag na waqar. Ibig sabihin ay dangal, paggalang, was-sakinah, at katahimikan o kaya ay kapanatagan. Wa tawadaw liman ta'allamtu minhu wa liman 'allamtumuhu, at magpapakumbaba kayo. Magpapakumbaba kayo sa sino mang taong pinagkukunan nyo ng kaalaman. At ganun din na magpapakumbaba kayo sa sino mang taong tinuturuan mo o tinuruan mo ng kaalaman. Tingnan ninyo mga kapatid, yung taong nananaliksik ng kaalaman, magpapakumbaba doon sa taong nagtuturo sa kanya o pinagkuhanan niya ng kaalaman. At yung nagtuturo ng kaalaman, magpapakumbaba doon sa taong tinuturuan niya ng kaalaman. Pantay-pantay, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong isipin sa pagitan ninyo na mayroon kayong gap o kaya ay mayroon kayong something o kaya ay masyado kang nahihiya. Hindi maganda yun mga kapatid. Kasi the more na mahiya ka sa nagtuturo sa iyo, hindi mo matutunan yung mga bagay na dapat mo pang matutunan. Dapat mo pang matutunan. Magpakumbaba ka sa sinumang pinagkuhanan ng kaalaman, at yung pinagkuhanan ng kaalaman, magpakumbaba rin sa sinumang kanyang tinuturuan ng ibig sabihin ay kaalaman. Yan ang katuruan sa ating pananampalatayang Islam. Kasi ang pagpapakumbaba ay ibig sabihin, yun ang dahilan na itataas ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Man tawada'a lillah, rafa'ahu Allah. Sino man ang magpapakumbaba para sa Allah ay itataas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa pananaliksik na kaalaman, gawin natin itong priority. Gawin natin priority. Paano natin isasagawa ang mga kautusan? Paano natin isasabuhay ang mga kautusan kung hindi natin alam ito? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Pati yung pagbigkas ng la ilaha illallah, kasama ng mga pagsasagawa nito, pagsasabuhay nito, kailangan ay inuna mo na dito ang kaalaman. Fa'alam, alamin mo, annahu la ilaha illallah. Inuuna dito ang kaalaman. Kasi kapag mayroon kang kaalaman, napakaganda. May sasagawa mo, may sasabuhay mo na napakaganda. Nakakalungkot mga kapatid, napapansin natin sa ating mga sarili, ang dami nating ginawa, maging sa sarili natin, o sa ating mga kapatiran, o sa mga tao, ginawa natin, pero wala sa atin ang kaalaman, kulang yung kaalaman natin, ngayon ay marirealize natin na lahat ng mga ginawa natin ay mali. O lahat ng mga itinuro natin ay mali. O lahat ng mga kilos na nagawa natin na nakikita ng mga tao, kahit na hindi natin sila tinuruan, pero nakikita nila yung mga kilos na ginagawa natin, ayun ang ginagaya nila, mali. Ngayon, paano natin mababawi yun? Mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya napakahalaga, ibig sabihin ang kaalaman. Makikita natin sa isang hadith na naisalaysay na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laysa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Hindi kabilang sa amin, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung hindi kabilang sa amin? Hindi kabilang sa mga tumatahat sa sunna ng propeta, tumatahat, sumusunod sa mga kautusan ni Propeta Muhammad, sa mga landas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi kabilang sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam man lam yujilla kabirana, na hindi marunong rumispeto, hindi marunong gumalang sa sinumang nakakatanda sa amin o nakakatanda sa akin, at hindi marunong maawa
Wayarham sagirana, hindi marunong maawa, walang awa sa sinumang nakakabata sa amin o sinumang nakakabata sa atin. Mga kabataan, mga mas bata pa sa atin. Yung mas matanda sa atin, igalang natin. Yung mas bata sa atin, kaawaan natin. Wayarif li'alimina haqqahu, at hindi niya alam kung ano yung karapatan ng alim, kung ano yung karapatan ng taong may kaalaman. Hindi niya alam. Yung nagtuturo, yung nangangaral, yung may kaalaman, hindi niya alam kung ano yung karapatan ng tao na iyon. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Matalinghaga itong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung babalikan natin ang banal na Quran, sa paghihingi ng karagdagan, sa paghihingi ng karagdagan, hindi pinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na humingi ng karagdagan na katulad ng ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na hingiin ng propeta na karagdagan ay karagdagan sa kaalaman. Hindi pinag-utusan si propeta na humingi ng karagdagan sa anumang mga karagdagan, anumang bagay, kundi ang ipinag-utos ng Allah, humingi ng karagdagan ng ibig sabihin ay kaalaman. Ano ang sinabi ng Allah? Wa qur rabbi zidni ilma. Tingnan niyo. Wa qul. Pag ibigay mo, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul. At sabihin mo, O Muhammad, sabihin mo, Rabbi zidni ilma, o aking Panginoon, zidni ilma, dagdagan mo ako, bigyan mo ako ng karagdagan ng kaalaman. Zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Napakagandang panalangin ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Gusto mo mag-improve, gusto mo dumami, gusto mong patuloy ang iyong pananaliksik ng kaalaman, lagi natin ito banggitin mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Rabbi zidni ilma, o aking Panginoon, dagdagan mo ang aking kaalaman. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Dagdagan ng mga kayamanan, dagdagan ng mga posisyon, dagdagan ng mga asawa, dagdagan ng mga anak, pero kakaiba itong kaalaman mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Dahil kapag marami kang kaalaman, kahit na ikaw ay namatay, buhay ka pa rin. Buhay ka pa rin. Bakit tinutukoy natin na buhay ka pa rin? Kasi yung bakas ng iyong kaalaman ay tinuro sa mga tao. Yung mga bakas ng kaalaman ay tinuro mo sa mga tao, ay kahit na namatay ka na ng ilang taon, ilang pung taon, ay nandoon pa rin na patuloy ang bakas na itinuro mo sa mga tao. Kasi malawak ang iyong kaalaman. Pero wala kang kaalaman. Marami kang pera, patay ka na, wala na. Tapos na yan. Marami kang bahay, marami kang kung ano-ano man diyang bagay. Pag namatay ka, tapos na yan. Pero itong kaalaman, kapag namatay ka, walang makakaangkin dito. Kundi, patuloy pa rin na ikaw ay buhay. Patuloy pa rin na ikaw ay mayroong gantimpala. Ayaw ba natin na madagdagan ng ating mga kaalaman? Mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ipanalangin natin na, O Allah, Rabbi zidni ilma. O Allah, dagdagan mo ang aking kaalaman. Ibig sabihin nito ay gawin natin ang lahat ng bagay. Ano man ang natutunan natin, ay ulit-ulitin natin ito hanggat sa tumatak na dito sa puso't isipan natin. At kahit na saan na tayo mapunta, ay alam na natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang pagpapahalaga sa pananaliksik ng kaalaman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.